What was going through your head growing up? Bakit mo na isipan na magkaroon ng political awareness? Ano kasi we grew up ng nanay ko sa church during the time kasi during where is home by Bacolod. the way? Okay. Bacolod during the time kasi ang church talaga active talaga sa anti government during the Marcos regime. So that's how we are brought up. Yung sister ko active din yung kaisang sister ko and she died during the time of martial law. So yun yung ano sa akin. At saka mahirap kami, as in talaga mahirap yung sasabihin na lang ng nanay namin na go to bed and tomorrow is another day. May baka pwede tayong kumain. Baka. Yeah, so kami magkakapatid naghahanap talaga kami ng pagkain. Kumbaga, pumupunta kami sa mga tita namin. Yun, sa lola niya, kasi pamangkin to sa Milky, humingi kami ng pagkain, bigas, ganun kami. So, yung political awareness namin, grabe, kasi ang economic situation namin, nakaangkla talaga yan. Kung ganun kami pinaintindi dahil yung class, hindi siya tama. Kumbaga nandun ka sa triangle, dun ka sa ilalim. Pero aside from that, dahil musician kasi lahat ng kapatid ko eh. Okay. Tatay ko kasi musikero eh. Nanay ko naman nagsusulat. Oh, wow. So, yun ang ginamit ko. Yung pagiging musikero. Sa amin magkakapatid, ako lang yung, sa tingin ko during the time, insecure ako na hindi ako ganun kagaling sa kanila kasi sila nagigitara, ako hindi masyado. And this was still in Bacolod? In Bacolod. Tapos, somebody invited me to join the group nung pagka-graduate ko ng high school. It's sa group Concerned Artists of the Philippines pero sa Bacolod. Okay. Concerned Artists of the Philippines. Ang mga Ben Cervantes, tapos PETA. Oh my God, yeah. Pero sa Bacolod kami. Ang tawag doon namin FCAN. So, Federation of Concerned Artists of Negros. Yun yung FCAN. FCAN. So, dun ako. Kasi during the time, yung kapatid ko, namatay na yun eh. 2000. Older sister to? Oo, namatay siya sa Antique. Tapos yung isang kapatid ko na kasunod, na ngayon congressman na, siya yung naglagay sa akin doon para hindi ako mataha. Kasi nag-show band ako after high school eh. Kasi aside pag bigin tibak, gustong kumita, so nag-show band ako. So pag sabi ng kapatid ko, ano ba yung tibak? Activist. Okay. Yun. So, yun yung slang. Oo, slang word. Tapos ako, sabi ng kapatid ko, you don't need to mag-show band kasi yan, burgis or basta in-explain niya sa akin tapos hindi maging maganda yung path ko kasi yung mga audience ko hindi kasi seryoso. Oo, umiinom. Yeah. Alam mo yun, parang kung sa atin, pag nag-show band ka dati na, don't get me wrong you're open to din kasi titable ka, ganyan. So ayaw ng kapatid ko, mga months lang yun. Sabi niya, naglayas ako sa bahay, tapos nagtrabaho ka sa show band. So sabi ng kapatid ko, ano ba talagang gusto mo? Gusto mong tumugtog? Sige, ilagay kita doon sa So na-invite ako. Sa FCAN? Sa FCAN. Tapos doon ako nagsistay. Parang talaga, stay in. Pero cultural, siya. Maganda talaga. Tapos, inaano ka na ito yung sitwasyon ng bansa, ito yung, kung gumawa ka ng kanta na tungkol sa mga pagbabago, which is, easy for me. Kasi nga, nararamdaman ko talaga, mahirap ang buhay eh. Diba? So, during the time, 3 months pa lang ako, in-invite ka agad ako pumunta ng Japan. Wow! Ako lang sa buong, buong FCAN, ako lang yung pinili na na mag-tour kasi Negros campaign. Kumbaga ikaw ang representative. Oo, Negros campaign yung mga batang na nagugutom sa Negros, yung payat na payat talaga. So kaya ka napila dahil ikaw yung pinaka. Hindi, oo, at siguro concert kasi. Sabi ni Melina,
Oo, siguro payat, bata, tapos syempre sila, galing na galing sila dahil syempre, And then you're very talented. thank you. So, ngayon ko lang yan nalaman. Dati, insecure ako sa hindi, yung mga friends ko nga sa PETA, sasabihin nila, you have a talent, sinasayang mo lang. Nung nandun ako sa ex ko, sinasayang mo lang yan. Kasi kinik-out din yun ng PETA Nag-PETA yun kinik-out siya. Tsaka hirap for me during the time kasi ako yung nasa PETA, nagpa-practice kami, hindi siya po pwedeng magstay sa rehearsal. Doon lang siya kasi band siya Shucks. Oo, so nag-resign din ako sa PETA dati. Invited ako ng PETA. Oo, package deal. So anyway, na-invite ako ng PETA to go to Japan. Tapos nag-perform for 3 months. 3 months. Yun. Okay, maganda yun. Tapos did it open your eyes? No, open na yung eyes ko. But the thing is, hindi ako aware na it's a privilege and it's really lucky for me to go there na mag-represent ng Negros. Bumalik ako sa Negros, tapos alam mo na may mga nainggit-inggit, and I have another invitation na ako na lang mag-isa. Tapos yung sa higher up ng org, but we're okay now. It's past. Sinulatan nila yung nag-invite sa akin sa Japan na I'm not part of the group anymore. So they kicked me out. So yung PETA ako what do you call this? Parang inadapt ba? Tapos they called also PETA. Sabi niya, she's not doing wrong here. So why would you cancel the invitation? Parang gano'n. Hindi. Kumbaga, lumipat na ako sa Manila ulit. Kasi cancel na yun. So, wala yung Negros part na cancel. So, naman naging Manila chapter ka na. Oo. Parang so, parang nung nasa Manila ako, ganun din, sinulatan din nila yung PETA na parang, huwag niyong kunin yan. So, bina-blacklist ka nila? Oo, bina-blacklist. Pero ang sagot naman ng si May Quesada yon. Kasi ang kasama ko sa PETA, kapatid niya, si Desa Quesada, sabi niya, wala namang ikaw ginagawang mali dito Bakit ka? Wala talaga kasi I'm just there. Wala naman ako and I'm productive ako sa mga ginagawa ko. So I stayed. Sila nag-ano sa akin, tumulong. Bakit ka nagpunta from Bacolod to Manila? Kaya yun nga, kasi they kicked me out. So that motivated you to leave Bacolod? Lumipat ako. What was the conversation with your family, with your siblings? Wala, kasi independent nga 16 pa lang ako, wala na ako sa kanila So they didn't know na umalis ka na? Hindi. Hindi nila alam. Nalaman na lang nila nung nasa Manila na ako, tapos I'm earning money, tapos nagpapadala ako. Yung ganun ba? Independent, we were raised right like that. So that was your first time sa Manila? Hindi. Second time na. Kasi nga, ang first plane ko nga, Japan Yeah. First plane ko, Japan. Kasi nagbabarko lang ako. Papuntang Manila. God. So, yun. Tapos, nag-join ako sa Bugkos. It's a organization of cultural, ng mga aktivista. Tapos, yun nga, ang namin head namin doon, si May Quesada. Tapos, na-move naman ako sa care ni Malu Maniquez na ngayon aktivista pa rin hanggang sa nilipat nila ako kay Jess Santiago, Musician for Peace, and kasama ko sila Rom Dongeto at saka ni Wel Cabangon. Boss ko yun sila. Grabe. Oo, so doon ako nagsimula, tapos yan nagkaroon ng workshop sa songwriting workshop, kasama ko yung Woods, yung sila rin Oo. Mga banda-banda na sa So 90s na total. 90s. So okay na ako, as in like nag-invite ako ni Papa Dom to join the group, na-invite ako ni Joey Ayala to join the group. Pero sinasabi talaga nila, you need to have your own band. Kasi hindi ka pwedeng lang mag-back up Correct. You need to have your own band. Pero seryoso ako. Papa Dom, para sa hindi nakakalam, Papa Dom is from Tropical Depression. The late Papa Dom. And Joey Ayala is bagong luman. So, tapos si Jess Santiago, kilala naman nila yon, writer, songwriter. And si Noel Cabangon. So, mga boss ko yun sila dati. Anyway, seryoso ako dun sa PETA kasi nag-aarte ako May mga tour nga kami sa children's group
So, after niya, doon kami nagkakilala. May show ako, kasama niyang girlfriend niya, tapos siyang nanood ng show. Gusto niya akong makilala kasi sabi niya na sa akin, alam mo na yung mga lalaki, kayong mga lalaki. Silang mga lalaki. Sila. Sabi niya, ayan ang gusto kong mapangasawa. Kasama niya girlfriend niya? Oo. Ako daw. The next year, nagkita kami sa PETA, nagpeta pala siya. Siguro gusto niya akong sundan or whatever, I don't know. So nagpeta siya, doon kami nagkakilala hanggang sa naban siya ng PETA. I stayed in PETA, pero sabi ng PETA sa akin, kinausap ako, sorry kay Phil Noble, yung aking director. Siya talagang kumausap sa akin na sinasabi niya, you have so much to offer sa pagiging artista mo. Nagsisimula ka pa lang. And kasi nagpaalam ako ayaw ko na. Kasi nga, na-inlove ako And during the time kasi, alam mo naman, probinsya, alam mo, you thought that you cannot do better. Yung alam mo yun. May ganun talaga. Oh, diba? Oo. So, yun, hanggang sa, lagi kami nag-aaway. Very, toxic. Toxic, man. Visit AbbotteServices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative.